Ngayong panipisan na ng smartphone ang labanan, hindi magpapatalo ang isa sa mga nauna dyan. This is LG Velvet 5G of 2020. Na-review na nga natin ang evolved version nito na LG Wing at ang hidden flagship na LG Velvet 2 Pro. Ngayon, re-reviewin naman natin ang isa sa mga last phone ng LG na supported din ang dual screen pero sad to say wala tayo nun. Pero na-highlight naman natin ang features nun sa LG V50s review natin. Kaya balikan nyo na lang. Quick specs muna tayo. 60Hz, 6.8 inches, 1080p OLED display, running Snapdragon 765G 5G chipset with 8GB of RAM and 128GB storage which is expandable via SD card. Meron itong 4,300 mAh battery na kaya mag-charge up to 25 watts. Siguro hindi na okay ang 60Hz displays for today's standard pero sa social media or video consumption, sigurado solid to. This is a unique 20.5 by 9 aspect ratio na similar sa Sony Xperia 1, 5 and 10 series. Kaya sobrang tall and slim nito na friendly kahit gamitin mo ng isang kamay. Sa camera naman, meron itong 16MP front camera that can take up to 4K 30fps resolution videos and 48 main, 8MP ultra-wide and 5MP depth sensor rear cameras that can also take 4K 30fps resolution videos. Huwag ka nga lang mag-expect sa video capability and low-light photography dahil almost 6 years old phone na po ito. Pero pag daylight shot naman, napansin ko na okay pa rin ang camera niya up to this day. Hindi siya overexposed at reliable pa rin sa mga kuha. Basta mag-stay put ka lang. Ganon din sa video capability na kaya pa namang makipagsabayan sa mga below mid-rangers. Ang pinakagusto at ayaw ko dito ay yung design. Napakaganda ng glass metal design but sobrang nakakatakot hawakan dahil nga slim ang metal sides nito at madulas yung glass. Kaya nakakatakot talaga pag bumagsak. Pero trivia muna tayo. Alam mo ba na claim ni LG na pumasa daw ito sa MIL STD 810G test? It means mataas ang resistance nito sa temperature, humidity, shock and vibration, dust and rain, fungus, gunfire shock, and salt spray. Pero claim nila yun at sabi ni Jerry Riggs Everything na idol ko, glass is glass and glass breaks. Kaya need mo bumili ng magandang tempered glass at case. In terms of gaming naman, very capable pa rin naman ang Snapdragon 765G. So ayan, I tried playing HOK on highest graphics and FPS at sobrang nasatisfy ako dahil bukod sa kaya pa nito, hindi din nagiinit ang phone using Wi-Fi. And around 8 to 10% ang nakoconsume nito per game. At alam mo ba, nagulat din ako dahil hindi pa bumababa ang value nito sa online shops and marketplace. Isa na sigurong aspect na napakaganda pa rin ang design nito and very useful pa rin gamitan this 2025 and beyond. For me, LG is one of the best phone maker in the world, pushing the limits of its hardware kaya sana bumalik na sila para naman ma-challenge yung mobile department natin to make a unique standard. Sobrang boring na rin kasi at wala man lang evolution yung design